Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating current series which is God's Sovereignty. So this is our sixth installment for this series and our topic for today is God is sovereign over evil. So ang topic natin for today in connection to ang Bible verse natin for today in connection to our topic is yung Acts chapter 4 verses 27 to 28. So, ito is similar din siya dun sa verse natin kahapon. Yung parang may ginawang masama, di ba nga kay Joseph, yung mga kapatid niya. Yung siblings niya, they intended to do harm to Joseph. But little did they know na hinayaan ni God na mangyari yun dahil alam niya na magkakaroon ng good result yung kasamaan na ginawa nila kay Joseph, which is why pinahintulutan niya mangyari yun. So, ganun din yung kwento natin or yung verse natin ngayon. So, basahin natin. In New International Version, indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. They did what your power and will had decided beforehand should happen. So, in Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia version, nagkatipon nga sa lungsod na ito si Herodes at Poncio Pilato kasama ang mga hintil at ang buong Israel laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinirang. Nagkatipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na inyong, tandaan natin ito, itinakda noong una pa man ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. So meaning, lahat pala ng nangyayaring masama sa atin, even kay Jesus Christ and yung kay Joseph kahapon sa verse is, pinahintulutan talaga sila ni God kahit na masama yung mangyayaring yung even though the perpetrators intended harm in doing towards that certain thing. So, pinahintulutan ni God na mangyari yun dahil nga, una pa man ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. So, una pa lang kasi, may nakaplano ng mangyari. Diba? So, lahat, applicable na yan sa atin, lahat na nangyayari sa atin. May it be good or bad. Diba? So, lahat yung pinapahintulutan ni God kasi may dapat tayong kapuntahan, may dapat na mangyari sa atin. Diba? So, kahit nakakaranas tayo ng mga masasamang bagay sa buhay, we should always remember na hindi tayo pinapabayaan ni God, hindi dahil sa hindi na niya tayo binabatian, hindi na niya tayo ginagayat, diba? Yung mga challenges or mga pangit na nangyayari sa atin na yon is pinapahintulutan niya. Kasi nga, ayun yung nakatakdang mangyari sa atin, di ba? So, it's either may matututunan tayong lesson or He will reveal something towards us, di ba? Kasi nga sabi dito, may magandang mangyayari despite sa intention na masama na gagawin sa'yo ng mga perpetrator or anyone na who wishes you harm, di ba? So, lahat ng yon pinapahintulutan lang ni God dahil nga may mangyayaring maganda sa iyo and sa ibang tao. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, isipasi tayo sa ating teaching. Number 1, Jesus fulfills the life of Joseph. So, ito nga yung sinasabi ko kanina na itong verse natin. Same lang yung nangyari kay Jesus Christ sa nangyari dun sa binasa nating verse kagabi kasi nga may mga taong who intended harm towards Joseph, yung mga kapatid niya. And dito naman sa verse natin ngayon is ganun din. Yung sina Herodes, Poncio Pilato, at yung mga Gentiles, they also intended harm towards Jesus. Kaya yung sinasabi dito na Jesus fulfills the life of Joseph. Number 2, Jesus suffers in order to save many people. Excuse me. So, kaya kay Joseph na may who
have been the subject of harm na nakapagligtas nga, di ba? Gaya ng sinabi dun sa verse kagabi. Yung harm na inintend nila for Joseph is naging means pa para makapag-save ng ibang tao. So, ito rin yung kay Jesus Christ, di ba? Pinako siya sa cross, di ba? Sinigil niya tayo sa mga kasalanan natin. So, He is the one who suffered in order just to save many people, to save us. And number 3, Jesus sits at the corner of the right hand of God. So, siya yung parang laging kanang kamay ni God. Since siya yung nag-iisang butong anak ni Lord God, ni God the Father. Diba kaya nga lagi, every time na nag-pray tayo, ang lagi nating yung bati sa dulo. And Jesus' name we pray, in the mighty name of Jesus we pray. Diba? So, siya yung mediator natin. Siya yung mediator between God and man, the man Jesus Christ nga. So, ayun, lagi natandaan ko lang siya kasi isa siya sa mga memory verse na halos lagi kong nababanggit every Thursday sa church kapag may memory verse kami. There is one mediator between God and man, the man Jesus Christ. So, ayun. Ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, strive to imitate Christ. Number 2, share in the suffering of Christ. And number 3, spread the rule of Christ. So, by now, after this devotion, we should be able to identify in what ways do we strive to imitate or aspire. So, mali pala. Ang discussion part natin is in what ways do we spread the rule of Christ.